may ilan na tila sumuko na ang sumasanalag sa awan iba ang pamumuhay. Mayroon namang sa murang edad pa lamang ay halos kalimutan na ang paglalaro at mas piniling magbanat ng buto para makikinig sa pamilya. Sinubukan naming makakwentuhan ang bata, ngunit naging mailap siya sa amin. Sa tuwing nilalapitan namin siya, ay tumatakbo siya palayo. Sa kabilang banda, nakausap namin ang kanyang ama, si Mang Omar. Hindi pa na itatayo ang footbridge, nagtitinda na dito si Mang Omar, kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Ang pagtitinda dito sa footbridge ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Kuya, bakit belt yung binibenta nyo? Paninda namin naman. Bakit po hindi cup? Magkano naman po kinikita nyo sa pagbebenta ng belt? Depende kapag ilan, sobra 2,000, mga 1,500, yan ang 2,000, 1,500, malaki po yun ha. Oo. Kuya, everyday ka nagtitinda dito? Oo. Pero doon sa kabilang tulay, hindi dito. Dito, tuwing linggo lang kami rito. Kuya, bakit po kasi dito kayo sa taas ng footbridge nagtitinda? Marami kasing dumadaan dito ng mga tao. Sa baba po wala pong masyado. O, tako, konti lang ang dumadaan. So, galing dito yung bumababa dyan. So mas malaki ang kita. Kuya, ano yung kadalasang hirap na nararanasan nyo dito sa footbridge? Wala, yung mga inindi lang. Kapag naulihan kami, yun na lang yung nararamdaman namin ng siyempre, kapag nahuli yung paninda mo. Nakakaano naman kasi dito, kabuong pamilya nyo nagtitinda dito sa footbridge. Basta tuwing wala silang pasok, lahat sila na doon. Sinasama ko sila para makakatulong sila. Pero okay naman po yung kita ninyo. Pero yung pangarap nyo po, ano po yung, syempre 8 taon na kayo dito, ano yung sa susunod pang mga taon? Nakikita nyo pa rin po ba na dito pa rin kayo magtitinda? Wala, lang namin kung paano namin mabubuhay yung mga anak. Walang pangarap na namin. Tatagal namin dito na nagtitinda. Wala rin nangyari sa amin. Bawal ang pagtitinda dito sa kahit anumang araw, ngunit marami sa kanila nakakalusot pag-araw ng linggo. 3:00 na at ayon sa ilang nagtitinda dito, ito ang oras ng pagdating ng kanilang mga kakompetensya. Maya-maya lang, nagkagulo na sa footbridge. Kanya-kanyang ligpit, takbo ang mga tindero at tindera dito. Nariyan na kasi ang mga lalaking naka-pink at blue na t-shirt, ang mga taga-MMDA. Ngunit pag-akyat ng footbridge, sawi ang mga MMDA dahil nakaalis na ang mga illegal vendor. Saan niyo po dinadala yung mga nauhuli nyo kapag meron kayo? Dinadump namin yan doon sa 107. Meron kaming dumping site niyan. Lahat na confiscated item, sinisira namin yan. Kuya, bakit pa ulit-ulit? Pare-pareho lang po yung lagi nyong nahuhuli. Alam mo, ang mga vendors pasaway. Kaya ang gagawin namin, maubusan sila ng puhunan. At araw-arawin mo yan na hulihin, araw-araw din yan nababalik. Ganun ang mangyayari niyan. So ang purpose nila po talaga, maubusan sila ng pangat. Kuya, yun yung ikinabubuhay nila. Hindi naman namin sinasabing hindi sila maghanap buhay, ilagay lang nila sa lugar. May tanong ako, ano po yung pagkakaiba ng footbridge na ito sa ibang footbridge? Ano yung kaibahan ng sitwasyon dito? Previously? Opo. Previously, ang mga footbridges natin may mga parang may umbrella na ano. Ngayon, pinamumugaran nyo ng mga holdapper, snatcher, prostitute. Yan sila nagdano ng nangangalakal. Nakikita nyo naman, wala na masyado dyan sa taas kasi kitang-kita sila. Hindi katulad noon. Kaya ganyan ang ginagawa ng MMDA, isa sa mga proyekto ng Metro Guapo, yung mga footbridges magandahin. Marahil para sa iba, tawiran lamang ang turing sa footbridge, isang tumpok ng bakal at bato na magagamit para makatawid ng ligtas sa isang lugar. Subalit para sa iba, ito ay isang kalakalan na nagsisilbing pantawid gutom at pantawid buhay. Iba't ibang katauhan, may iba't ibang pangangailangan, pinagtagpo sa iisang lugar.
pandagdag kita para kay Kuya Jun, paa para makalakad ang buhay ng isang Kuya Ray, isang parte ng pamilya para kay Mang Omar, isang trabaho para sa MMDA at isang tulay daanan para sa mga taong araw-araw na dumaraan dito. At bago pa man tuluyang matapos ang araw, ay payapa kaming tatawid at bababa sa footbridge. Baon ang karanasan at kwento ng mga taong nadaanan natin sa tulay na bato.